7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ang mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang informasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNN, JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo. Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Survey P. Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. Ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Aasiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Balbino. Kuya JP Balbino. Mahirap man ang buhay, aking matitiis. Basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Kailan ang tamang oras upang labas? Na Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo ngayon dito po sa mga headquarters ng tribo. Dito nga po sa bandang Kapas Tarlac. Kapas, no? Banban Tarlac. Kung saan ay makapanayan po natin ngayon itong si Ma'am Robilen Serrano. Margarito. No, upang magbigay po siya ng liwanag tungkol po sa sinasabi nating development po ng CADTI 025-8. Ma'am, magandang hapon po. Pakilala po kayo sa JBTV, ang radyo po, Katutubo. Magandang hapon po. Ako po si Rubilay Margarito. Ako po ang kinatawan ng Katutubo sa Sangguniang Panlusod po ng Mabalacat. At ako rin po ay naitalaga bilang Vice President po ng Indigenous People Organization ng CADTI 025. Pag sinabi po ba, ma'am, na sinasabi natin indigenous people, ano po ba yung pagkakaintindi po ninyo? Opo, ang Indigenous People Organizations, ito po yung isang organisasyon na binubuo po ng bayan ng Bamban at ng lungsod ng Mabalacat, kung saan isang buong tribo po na nakapaloob sa aming lupay ninuno ay nagkaisa at bumuo ng isang organisasyon, at ito po ang
Ang katawagan po ng aming organisasyon is Aitamag Anchi Kadpi 025. Ito po ay registered sa SEC. Pag sinabi pong binabanggit nyo kanina, yung inyong organization, gaano po ba kalaki yung population dito, ma'am? Po. Meron po kaming 20 sitios na nakapaloob po sa bali 6 na barangay. Sityo po, Opo, sityo. yung 20 sitios na meron po tayo na tribal community po. Pero nakapaloob po sa 6 na barangay, 3 po sa barangay ng 3 po sa lugar ng Mabalacat at 4 po yata sa lugar ng Bamban. Opo. So bali 7 po. So yun po, kasalukuyan, nagkakaroon po kami ng Kobo, kumbaga nagsisensus po kami. Ginagamit Opo. po natin yung bagong teknolohiya na sa Kobo, kung saan po yung mga IP youth natin, sila po yung tinrain para mag-census, para makuha po ang kabuuang datos sa loob ng CADTI. Pero kasalukuyan, ang pagbuo po ng aming indigenous political structure, meron po kaming 44 na clan. Opo. Yung 44 na clan po na yan is sila po yung na-identify within ancestral domain ng CADTI 025 na lehitimo nagmamay-ari ng lupay ninuno. At yung 44 clan na lead ng ating indigenous people sa pamamagitan po ng paglabas ng en-banc resolution from national. So yun po, yung 44 po yun is dumaan sa susing pagpapakala. Kung sinuri talaga, kinilala ng bawat katutubo na yun talaga, sila talaga yung mga lehitimong nagmamay-ari. Opo. May ideya po ba kayo kung binubuo ng ilang libo itong sinasabi nating 44 clans? Ang nakuha po namin, ganito po, ang sa 44 clan, nagtatag kami ng tig-5 representative muna. Opo. Yung tig-5 representative na buo po sa 220. So yung 220 na ito, yun po yung tinatawag namin pinanlupuyan. Opo. Kung nakikita po ninyo kanina sa uniform po namin, meron kaming pinanlupuyan. Yung pinanlupuyan, ang ibig sabihin, itong mga 220, sila ang aming pinanggalingan, sila ang mga bangka, patakaran, policy. Sila yung mga policy making po natin. Ito po yung sinasabi nila, yung Council of Elders, parang Opo, gano'n. parang ganon. Pero ang ano po talaga namin is pinanlupuyan. Kung saan sa pinanlupuyan, nagtatag po kami ng isang mamumuno at yun po yung aming mamuon. Opo. Yun, doon po siya nanggaling. Galing po siya sa 220, mula sa 220 na kamahinan or clan na representative per clan, tig-5 kasi, hanggang na buong 220. So sila yung binuo po natin, sila yung mga gumagawa ng patakaran. Kumbaga sinala po ninyo yung inyong Yes po. leader. Yes. Pagkatapos na masala, ay pinagkaisahan po ng Council of Elders para siya italaga muon. Yun po yung nangyari. After na mabuo yung nabuo po si Mamuon, nagdesisyon ngayon si Mamuon dahil sila po yung indigenous political structure, kailangan mag-create po tayo ng IPO. Yun po yung Indigenous People Organization na kung saan po, doon po kami nagkaroon ng selection. From 220, sila po ang nag-select sa amin. Opo. Na maiupo kami, meron po tayong president, si Oscar Dizon. Siya po yung presidente natin ng IPO. Magkaiba po ang IPS po, ang ating mamuon is si Oscar Rivera. Ano po ba yung ibig sabihin ng sinasabi natin mamuon? Pinaka-head po siya ng pinanlupuyan. Parang, ng buong King. 20. Parang radya o dato King. o king? No. Ang ano po kasi, parang ganun, pero nagiging maingat po kasi kami dahil, syempre, ang ano po talaga, gusto kasi ipakita ngayon ng mga IPS Council, makilala talaga as mamuon, namumuno doon Opo. sa 220. Tapos yung 220 na yon, nag-create po sila, nauupo sa IPO, na ang IPO naman po, ang siyang tatayong technical arm. Opo. Eh ano naman po yung basihan ninyo para pumili po kayo ng inyong ilalagay o itatalagang mamuon doon po para pagkatiwalaan ng binabanggit nating caretaker, itong CADTI 025. Ang IPS at IPO po kasi is naglabas ng administrative order from NCIP yan. Opo. Kailangan po talaga within ancestral domain, meron po tayong IPS, IPO. Opo. So syempre, kailangan po natin sundan yon hanggang sa yan po yung pag-create po na pinakilala namin sa kanila na meron kami 44 clan,
gagawa kami ng mas malawak pa, dinagdagan, o kukuha kami sa 44 clan ng tiglima Opo. para sila yung mga gagawa ng patakaran. Mayroon po ba itong natatandaan mo doon sa binabanggit nating polisiya, yung political structure, na yung binabanggit natin dyan, ma'am, mayroong term limit ba? Ilang year ba? Halimbawa sa IPO, ilang year ang term limit nito at ilang year Meron naman po. ang mamuon? Opo. Ang mamuon po kasi sa IPS po natin, so wala kami na pag-usapan na termino dyan. Ang magiging ano lang po dyan is pwedeng mapalitan ang leader kung magkakaroon ng Problema. violation. Yun. Opo. Pero hanggat nandyan po ang aming mamuon, siya po yung aming kikilalanin, siya po yung talagang, siyempre, kasi ang pagpili is manggagaling sa 220. So ang pagpapatanggal Napakahirap pong manggagaling- makalusot, no? Mahirap lusutan yung 220. Opo, ang magtatanggal din po kung sakaling nagkaroon, kasi mayroon naman po kami nagawang mayroon naman po kami nagawang guidelines namin Opo. kung paano po yung pagtanggal sa namumuno, Opo. sa lukuyan. At ang IPO naman, syempre susundan po natin yung 3 years kasi secret registration po yan. Opo. So magkakaroon ulit ng pagpili. Selection. Kung sino na naman po manggagaling sa miyembro, dahil ang naging miyembro po is yung 220. So yun, pag after na 3 years, magkakaroon ulit ng pagpili. Siyempre nasa sa kanila po kung sino yung Ang pagpili po ng mga leadership, ang mga leader po natin ay nakabase po doon na halimbawa na lang. Ito po yung binabanggit natin competent and fair head ng ating mga tribal communities. Parang ganun ang pipiliin mo. Yung pinaka mabuti, pinaka maganda yung liderato niya. Parang ganun siyempre po ba? po, malaya po ang bawat isa. Malaya po Opo. sila kung sino yung pipiliin nila. Kasi lahat naman po ng umahabol, binibigyan ng pagkakataon na magsalita. Kung ano ba yung hangarin niya. Opo. Siyempre, ito ngayon pipili, siyempre sila po magdi-decide. Ang nangyari po kasi ganito, yung parang ako po sa nakikita ko kasi may mga kapatid na katutubo na nagrereklamo, gusto kasi nila magkaroon pati pagpili ng leader is buong katutubo. Kumbaga, kung halimbawa sa lugar ng Mabalacat, ang gusto kasi or kaya kung pipiliin namin yung magiging mamuon namin, i-involve yung buong Mabalacat o buong Bamba ng mga katutubo. Ang ayaw po namin, kaya mas sinundan na lang namin kung ano po yung makakabuti na sa local guidelines, sa national guidelines po, ay yung local guidelines na ginawa ng katutubo na sila na lang yung magsiseleksyon. Opo. Kasi ayaw na namin, sir, mapupolitika. Mas madaming politika na hindi naman involved yung Kaya nga ang katutubo. ginawa po namin, sir, katulad sa pagpili sa IPMR, bakit hindi na ginawa na buong mga restrado na Mabalacat, bakit hindi yun yung pumili? Kasi, Opo. subject na yun, sir, mapupolitika na kami. Kaya Correct. ang desisyon, ang magpapasya lang, kasi pwedeng hindi masundan yung pasya ng mga katutubo talaga eh. Ang masusunod, kung ano na lang ang gusto ng kunat. Kasi, Sabi po kasi nung Republic Act 8371, ang tribal communities, yung sinasabi natin ICC, no? ICC at saka yung IPs, ay meron po silang karapatan na magpili, mag-decide Kung ano pamamaraan. kung ano yung custom and Opo, tradition ng yun. kanilang lugar. Yun So, po. binase po ninyo yung inyong yun, doon po tayo patakaran po doon. bumase. Although may mga, siyempre nagkaroon kami ng deliberation dyan, yung iba gusto na ganyan, na dapat kanya kabuuan. Hanggang siyempre, magkikita kung ano yung majority, magkikita eh. Naging majority pa rin na hindi kanya. Dapat, kultura pamamaraan yung sundan natin. Opo. Dapat ang mga napili natin na mga mamumuno sa atin, sila ang magsiselect. Opo. Hindi na natin gagawin kanya na the whole Mabalacat. IP. Mm. Ganon. Mm. Kasi siyempre, ako po talaga, siyempre, hindi ko pwedeng ako lang magdidesisyon dyan. So, kabuuan po ang Opo, nagpasya. opo. Yan po yung napagpasyahan po. Okay. Ano naman po yung sinasabi ninyo tungkol dito sa CADTI 025-A na sinasabi, alam po ba ninyo kung ilang hektarya sa tingin ninyo yung nasasakupan nitong 44 clan, yung binabanggit nyo kanina, at ilang hektarya naman, ang pagkakatandaan ninyo, yung CADTI Yung 025. yung unang aplikasyon po na nakita ko nung unang aplikasyon ng mga elder namin o leader namin, nasa 10,684 hectares. Actually, lumabas po yung titulo niyan. Opo. Kaya lang, ni-recall ng NCIP.
Opo. Ngayon, nabawasan siya ng 300. So yung 10,600, Naging- nabawasan ito ng Opo. 300. Ngayon, yung 300 na yon, questionable pa po sa amin kasi nauna ng kinlaim po kasi yan na dapat talaga 10,600. Walang ganong explanation bakit nabawas po ng 3. Nabigla na lang po kami, na-registered sa LRA po natin is 10,300 na. Opo. So for the meantime, syempre dahil existing, yun po yung na-registered, yun po muna yung ano namin. Pero hindi po namin binibitawan yung 300 hectares. Magkakaroon po, i-claim po namin yan actually sa master plan po namin, nilagay din po namin yan. Talagang alamin po namin kung kinakailangan babawi po namin yung 300 hectares. Opo. Ma'am, kung mayroong nasisihan po doon sa pamamalakad ng ating mamuon, ng pamamalakad po ng political structure po ng ating mga katutubo dito sa Banban, eh meron namang dissatisfaction. Pwede nyo ba tukuyin sa atin ngayon kung sino yung mga hindi, yung dissatisfaction doon Opo. sa, Siyempre, kilala nyo ba? Opo, ang sa atin po kasi ganito, syempre ang katutubo, palagi po kasi tinitingnan niyan ako, namulatan ko na po simula na magkaroon ng joint management agreement sa pagitan ng CDC. 14 years na ngayon yung kontrata na yon, nagkaroon na talaga ng hindi pagkakaunawaan sa tribo. So ang nangyari po, syempre, sabi ko na, wala na tayong magagawa. Kung mayroong pag-aalitan, gawa na lang ng solusyon kung paano magkaisa tayo. So ginawa po natin yan kasi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil meron tayong bata before. Opo. Bambanay Tribal Association, meron tayong mata. Siyempre kami sa panig ng Mabalacat, kami yun eh, kami yung mata. Kung dito sa panig ng Bamban, merong bata. Ang nangyari, una pa lang, ito po para maging aware tayo, ang kinu-question kasi, paano kami Mabalacat? Bata lang yung nakikipagkontrata. Diba? Yun yung Opo. naging simula na hindi pagkakaunawaan. So parang nagkaroon ng division ngayon sa katutubo. Opo. So ang ginawa po natin, kailangan magkaisa. Opo. Kailangan magkaroon tayo ng isang representation lang. Isang magre-represent for the whole ancestral domain. Kaya lang, mahirap. Siyempre, sir, umabot na ng 14 years. Opo. Yung ganyan na hindi pagkakaintindihan hanggang sa mag-meet kami. Dapat, sabi ko, sa mga leader ng taga-Bamban, kailangan po magkaisa tayo. Kasi marami pong nakaabang na pagpapaunlad. Hindi lang milyon ang kailangan natin hanapin sa CDC. Bilyon pa ang papasok. Ako, aminado po ko, 10,000 hektarya ang lupa po namin. Opo. Kaya ang sabi ko, kung hindi natin sisimulan, tayong mga leader ngayon, kawawa yung mga bata na dapat mapakinabangan. Yung pagpapaunlad sa ating ancestral domain. So ang ginawa po namin, kami po kinausap po namin si Mamuon, Uncle Oscar Rivera na sabi po namin sa kanila, kami po ang kumuusap na magkaisa po tayo. At nakita naman, siyempre, bata po kami eh. Opo. Siyempre yan matatandang mga leader po natin, hindi naman pwede sila ang susuko. Opo. Kami po talaga sumuko kami. Kasi nung binuo po namin yung STA, hindi na naman pabor doon si Uncle Oscar. So ang ginawa ko, totoo, nabuo po kasi ang STA, kala po namin yun na yung Sa magiging Mantre po, IPO namin. Opo. Kaya lang, nagkaroon na naman ng complaint doon. So ang ginawa po namin, wala na talaga, kailangan natin lapitin si Uncle Oscar. Opo. Kailangan kasama natin siya sa pagbalakas. Huwag muna natin tingnan kung ano yung pagkakamali ng bawat isa. Tama. Magkaisa May muna. mga disgusto sa dito sa sinasabing issuance sa Cagti 0 to 5-A. Yung binabanggit ng ibang mga kasamahan natin o kabaro natin sa media na parang binabanggit nila na hindi fair and square yung pagkaka-issue. Ano ba yun? Talagang pansarili lang ba nila iniisip nila o pabor ba sa pagkalahatang patakaran po ng ating mga katutubo? Hindi sir, ang sa amin, wala naman problema sir. Buo pa rin yung ano namin eh. Kumbaga ang problema namin talaga sa sa ancestral domain, sa sukat ng ancestral domain, which is NCF yung magpapaliwanag. Ngayon, pagdating naman sa may mga panariling lupa, dyan kami nagkakaroon ng conflict sir. Opo. Yun yung siguro sinasabi po ng mga ibang media. Kasi nakuha ko na po sir eh. Opo. Kasi na-interview na rin po ako. So, tinanong ko rin, ano bang problema ng mga kapatid namin katutubo? Nagre-reklamo daw po sila, hindi sila pinapansin. Ang pamunuan po ng IPS, IPO, hindi po nagkulang. On the records po tayo, iniimbitahan natin sila. May mga imbitasyon po. Ako pinaliwanag ko rin po sa yung media kong nag-interview. Pinaliwanag ko po sa kanila, sir, iniimbitahan po namin sila.
para dito upuan. Hindi rin nilirespeto ang IPS, IPO. Kasi hindi sila napabilang bilang mga opisyal o clan. Which is ang dahilan, hindi kami ang may kasalanan kung hindi sila napabilang. Kasi hindi talaga sila na-recognize kasi napatunayan, hindi talaga sila sir card holder. Ibig sabihin, hindi sila isa sa nagmamay-ari. Wala silang lupa, ika nga. Opo. Oo. Walang mai-present talaga. Ako sir, kahit banggitin ko pa, let's say na lang kay Larry Lingay, Opo. yung ginagawa po niya na sinasabing sila-sila na lang. Natural sir, sila-sila. Ang ibig sabihin, ang mauupo, yung talagang may-ari ng lupa. Yes. Sila yung legit leader. Ngayon, hindi kami nagkulang. Ino-offer naman sila kung ano yung pwedeng maitulong na magtrabaho sila dito sir. Bilang po, representative kayo ng bayan ng, tawag ito, ng Banban. Galit ba kayo kay Larry Lingay? Ako po hindi. Kailanman hindi ako nagtanim ng siguro minsan nakakapag Kampo. ano rin sir na syempre nagkakaroon ka rin ng konting galit na bakit ganyan si Kuya Larry. Pero kailanman sir, hindi ko sinarado yung pintuan namin. Ano po ba yung gustong ipaabot ninyo? Una dito kay Mr. Lingay. Hindi ko po kilala si Mr. Lingay. Ano po ba yung gusto niyo ipaabot sa kanya? Opo, ang ano po sana sa kanya. Panawagan. Opo, ang ano po kay Kuya Larry, sana maging totoo lang siya, magsalita siya ng katotohanan, wag yung sino-sino na lang na linalapitan niya, nag-iingay, nakakaya na po. Kasi katulad ng sinabi niya sa interview, nag-file na siya ng kaso na dismiss. Tapos sasabihin, binabayaran namin. Kaya nga, nasabi ko na lang, di wow. Wow, napakalakas naman namin, sir. Pati yung korte, babayaran namin. Siyempre, may pagbabasehan dyan kung bakit magdidesisyon ng korte. Opo. Pati daw po NCAP, binabayaran namin. Sabi ko, Kuya Larry, sana kung ano talaga yung totoong nilalaban mo, kung may ebidensya ka, inahamon ko na rin eh. Kung may ebidensya ka, sa regular court mo dalhin. Huwag yung pag-iingay. Kumbaga, dinadala niya sa kahiyan ang buong ancestral domain. Samantalang siya lang ang may issue. Sir, napakaayos po ng organisasyon namin. For 14 years, kaya sabi ko, ayoko nang masira ito. Kasi maraming bata yung mga susunod sa amin ang nakaabang. Okay. Ayoko nang madatnan nila yung hindi pagkakaunawa sa pagitan namin na tribo to tribo. Si Kuya Larry, sabi ko nga, ilan na lang sila. Kumbaga majority. Mabibilang mo ba kung ilan yung Nagre-reklamo, sir? nagre-reklamo sa inyo? Ay, wala na silang 20%, walang 10%. Opo. Kahit sa 5% wala. Kasi sir, pag nagkaupuan kami sir, kaya sabi ko, pwede sila magreklamo sa NCIP kung inaagrabyado sila, sasabihin na inaagrabyado, maglatagan kami. Maglatagan kami sir. Kung talagang inaagrabyado ng bakit hindi sila napabilang, nasaan yung apelido nila, genealogy ang basehan. Okay. Nabanggit mo yung genealogy. Pwede mo bang malaman, pwede mo bang paliwanag dito sa JB Action ngayon, sa JB, sa PNM JB TV, kung saan ito nanggaling yung pagkakalahin nitong si Larry? Actually po, siya, sinagot na niya yan eh. Opo. Kasi yung sa interview niya, sinagot niya, nung tinanong po ni Carola, tinanong niya, saan ka ba? Yung Tribo. tatay ko po kanya, taga Sambales. Opo. Kasi yung nanay is Ilocana yata yan. Ang basehan kasi niya sinasabi kung bakit siya kiniklaim niya as carte holder siya, pinanganak na daw siya dito sa may Mabalacat area. Opo. Hindi po basehan dito ang pagkapanganak. Kahit ako magkaapo na ako dito, kung hindi ko mapatunayan na yung ninuno ko na nag-claim, hindi siya isa sa nag-claim, wala talaga, sir. Opo. Yun po yung basehan, hindi ang magkaapo ka, magkaanak ka. So anong ibig sabihin itong binabanggit ninyo kay Larry Lingay, PK Beto? Totoo? Masasabi kong isa siyang katutubo kasi makikita sa itsura eh. Katutubo siya eh. Aminado tayo doon. Pero saan ba siya grupo na katutubo? 110 tribes po tayo. May mga kanya-kanyang pagmamay-aring lupain niya, sir. Opo. Hindi lahat ng nakatira dito sa Mabalacat na katutubo is nagmamay-ari na. May mga migrant kami, sir. Yung iba, nandito sa lugar ng Porac, mga pamilya namin. Actually, yung ini-issue niya, sir, ganito pa, para mabigyan ko po ng linaw. Sinasabi niya na kami mismo, sir, hindi legitimong carte holder dahil yung Serrano, Porac. Yes po. Ang pamilya Serrano, meron kaming pamilya Serrano. Yung lolo ko is taga Porac. Opo. Kaya nga, ang nakapag-asawa siya dito na Tanglaw. Ang Tanglaw pumasok sa kamainan ng 44. So ito kanya na lolo ko, sir, nakapag-asawa ng Porac. Yung pagka-Serrano ko, sir, carte holder kami sa Porac. Opo. Opo. Yung pagkatanglaw ng lola ko, carte holder kami. Kaya double blade kami, sir.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Double blade kami ng candy holder. Okay. Mayroon po ba kayong panawagan dito po sa National Indigenous Peoples Office dito po sa Quezon City? Yun ang pamunuan po ng NCIP. Opo, kanina nagsalita na rin po ako. Ngayon, kasalukuyan, ang NCIP po natin, katuwang po namin sa pagbalangkas ng aming Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan, ang aming ADS-DPP or mas kilala po na Master Plan. Ngayon po, gusto ko pong ibalita sa lahat, napakasaya po ng IPS-IPO o ng buong CAT 025 dahil for 14 years, simula nung magkaroon kami ng kontrata sa GMA, which is nire-required talaga na dapat meron kaming master plan, ngayon pa lang po nagawa. Sa pamumuno po ng IPS-IPO. Opo. Ngayon po, katuwang po ang NCIP, ginawa po namin, humingi po ako ng assistant kay director, sumulat po ako na ang IPS-IPO, kami po magpo-provide lahat ng gastusan, kami po kako ang mag-i-invite sa mga dapat imbitahin ng babalangkas ng ADS-DPP. Kailangan lang po namin ng assistant ng NCIP para sa documentation. So yun po sinabi ko kay Director, pinababa po niya ang Bamban Service Center at Pampanga Service Center. At ngayon, kanina po, nagkaroon na kami ng finalization. So handa na po kami i-present ito sa CDC, sa mga LGU, kasi katuwang po ang national natin na pwede po natin mahingan ng tulong na sila po ang, syempre, yung master plan po namin sir for 5 years, ano yan eh, plan po yan eh. Opo. Syempre, Development. hindi naman po namin mapapaunlad dyan kung hindi natin din katuwang ating mga national Mga LGU. syempre. Tama. Bukod sa mga investors na papapasukin natin para magkaroon pa talaga ng pagpapaunlad, syempre, yung mga ibang dapat na program, nandiyan po ang national. So, yan po sa NCIP. Manawagan po kayo, ma'am, doon sa pamunuan CDC at manawagan din po kayo sa ating lokal na pamahalaan para po kayo ay bibigyan pa ng lalong pagtitiwala sa pamamagitan po ng negosyo. Opo. Ang ano po natin sa CDC, ngayon po na natapos na yung master plan namin, so siguro mag-invite po, mag-uusap po kami, kailangan po namin upuan para po pagkitain din, syempre yung mga programa rin na, or mga pagpapaunlad na nais din ng CDC. At sa LGU naman po, talagang ilalatag po namin ito, magkakaroon po kami ng stakeholder forum. Opo. Ang stakeholder forum po, yun yung ilalatag namin yung master plan at syempre, kung sino pong mga government ang magpo-commit na kung ano yung maitulong nila. Kung Para sa negosyo. makikita po sa master plan kung ano po yung kailangan po namin. Opo. Opo. So, sa lokal po nating pamahalaan, ano naman yung panawagan ninyo? O yun po, syempre unang-una nagpapasalamat din po kami sa lokal na pamahalaan ng Bamban at ng Mabalacat kasi simula po balangkasin po namin ng IPS-IPO, naging kaantabay din po natin sila. Ako po sa lugar ng Mabalacat, sumusulat po ako kay Mayor para budgetan po, nag-start pa kami, budgetan sa pagkain po namin kasi hindi biro ang mag-gather kasi ng 300 hanggang 500 na katao. So yun, naging katuwang po natin ng LGU ng Mabalacat, syempre sa pangunguna po ng aming Mayor Chris Garbo. Salamat po na nakatulong po talaga yon. At sa lugar naman po ng Bamban, ganyan din, nagsalitan po. Pag magkakaroon ng pagpupulong sa lugar ng Mabalacat, si LGU Mabalacat ang magpo-provide ng pagkain. Pag sa lugar po ng Bamban, si LGU po ng Bamban ang magpo-provide hanggang sa natapos po namin ang pagdodokumento ng aming political structure. Ma'am, manawagan po kayo dito po sa lahat ng mga kasapi o hindi magkasapi na sana magkaisa yung ating mga bawat tribo dito sa lugar. Manawagan po kayo ng pagkakaisa. Opo. Sa amin po, sana po sa bawat katutubo, ako po alam ko po kahit sa iba-ibang mga CAD team, mayroon pa pong hindi pagkakaunawaan. Masasabi ko pong isang halimbawa po ang sa amin. Isang halimbawa po ang CAD 025 for 14 years na hindi pagkakaunawaan po ng aming tribo. Walang kapakinabangan. Ako, aminado po ko. Walang malinaw na pagpapaunlad ang mangyayari. Pero dahil sa pagkakaisa po na aming ginawa, ako po ngayon nakikita ko na noon, milyon pa lang ang sinasabi, sinisiraan ng bawat tribo. Mas lalo pa kaya papasok ang bilyon sa pagpapaunlad po na gagawin namin. Dahil nagkaisa po ang tribo ng Bamban at Mabalacat. Sana po sa ibang mga kapatid ko, kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan sa kapwa tribo, tayo po ang makakaresolve nito.
Tayo po ang uupo nito. Ibigay niyo lang po kung ano ba yung mga hinaing natin, kung ano po pwedeng pagkitain natin. Huwag po tayong mabuhay o manatili na lang sa hinanakit o galit sa bawat isa. Pagpapaulat, isipin po natin yung mga kabataan po natin. So napakaliwanag po yung tinuran ng ating IPM, no? IPMR Robilen Margarito Sirano. Yan po yung ating panayam dito mula po dito sa Banban Tarlac. Kuya GB po lamang para sa PNM GB TV, ang radyo katutubo. Inyong natunghayan ang programang JB Aksyon Ngayon, Kalinga Manggagawa. Dito sa DWRB News FM. JB Aksyon Ngayon! JB Aksyon Ngayon! JB Aksyon Ngayon! JB Aksyon Ngayon! Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ng mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNM JBTV DWRB News Radyo Katutubo.